Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Kontraktor ng ilang ghost flood control projects, haharap sa PCAB sa Miyerkules. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bulyas. Nakatakdang humarap sa pagdinig ng Philippine Contractors Accreditation Board ng mga kontraktor na nasa likod ng mga nabistong ghost project. Ayon kay PCAB Executive Director Attorney Herbert Matienzo, kabilang dito ang SYMS Construction Trading na responsable sa 55 million pesos na halaga ng ghost project sa Baliwag, Bulacan na mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-inspeksyon. Bukod dito, kasama rin ang dalawa pang kontraktor na pinangalanan naman ni Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati, partikular na ang Wawaw Builders at ang Darcy and Anna Builders. Isa sa gawang pagdinig sa darating na Miyerkules, August 27. Sabi ni Matienzo, pinadalhan na rin nila ng summon ang lahat ng kontraktor na kabilang sa top 15 na nakakuha ng 20% ng flood control project sa buong bansa. Kabilang sa listahan ng EGB Construction Corporation na pag-aari ni Engineer Ernie Bagaw na isa rin sa mga board member ng PCAB. Nilinaw naman ni Matienzo na agarang naghain ng leave of absence si Bagaw mula nang ilabas ni Marcos ang listahan kasabay ng launching ng sumbong sa Pangulo website. Ayun po nga, nung napangalanan po si Sir Ernie Bagaw po, yung EGB Construction ng Pangulo, agaran po siyang nag-file ho ng leave of absence po sa board. At ang board naman po ay tanggap po ang kanya pong leave of absence until such time po na ma-clear po ang kanyang pangalan dito po sa issue pong ito. Nagpapatuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PCAB sa DPWH para sa kanilang investigasyon. Binigyang din ni Matienzo na hindi sila kasama sa mga bidding activities kaya kailangan nilang hingin ng detalye ng isinasagawang audit ng DPWH sa top 15 contractors. Dito anya nila malalaman kung nasunod nga ba ng mga sangkot na kontraktor ang standard na itinakda ng DPWH sa mga government project. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP Chief Torre Inalis, pinalitan ni Nartates. Tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police, ayon sa kautosang inilabas ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang pagbabago ay epektibo kaagad, at inatasan si Torre na tiyakin ang maayos na turnover ng mga dokumento at impormasyon sa kanyang tanggapan, upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP. Si Torre ay itinalaga bilang PNP Chief noong May 29, at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high-profile na operasyon na humantong sa pagkakaaresto nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Bagamat hindi pa opisyal na inanunsyo, matunog naman ang pangalan ng kapalit ni Torre na si Police General Melencio Nartates, ang itinalaga bilang bagong PNP Chief. Inaasahan na magbibigay siya ng bagong direksyon sa ahensya, lalo na sa mga isyu ng internal cleansing at pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Ang biglaang pagbabago sa liderato ng PNP ay bahagi umano ng mas malawak na reforma sa hanay ng kapulisan. Abiso sa mga motorista. Panibagong taas presyo ng mga produktong langis, epektibo ngayong araw. Magkakasunod na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang ang kerosene ay mayroong 30 centavos na pagtaas sa kada litro at mayroong 50 centavos sa kada litro ang diesel. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng Department of Energy ng pagtaas ay ang hindi pa rin humuhupang tensyon sa gitnang silangan, at ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.